may isang housemate na agad-agad kinakabaliwan ng bayan. At this season, walang duda, yan si Caprice. Simple, classy, mahinhin. Yung tipong effortless yung ganda, ang bilis niyang naging instant favorite. Pero, yan na ba ang buong kwento? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tahimik na dalagang to ay actually tagapagmana ng isang multi-billion peso empire? Sisimulan na natin ang real deep dive. Ito na ang totoong life story ni Caprice Cayetano. Bago pa man siya pumasok sa bahay ni Kuya, si Caprice, veteran na. 5 years old pa lang, artista na yan. Ang kwento, naimbitahan lang daw siya ng kapitbahay nila na manood ng isang acting workshop. Pag-uwi niya, ginaya niya lahat ng nakita niya. Nung sumunod na sali niya, nawaw lahat sa galing niyang umiyak on cue. Doon na nagsimula ang 9 years niya sa Sparkle. Siya yung naging pambansang younger version ng mga bida. Mula Young Criselda sa Kambal Karibal, hanggang sa Young Donabel sa Prima Donnas. Pero after 9 years, bigla siyang nag-lie low. Sabi ng management, she'll be back for a reinvention. Eto na pala ang reinvention, ang pagpasok sa PDB. Pero off-cam besh, iba ang buhay niya. Known homebody siya. At ang pinaka-importante sigurong detalye, laking lola siya. Habang busy ang parents niya sa work, ang lola niya ang laging kasama at chaperone sa mga taping. Dito raw galing ang pagiging super responsible niya. Kaya pala sa PBB, napapansin niya ba? Siya yung laging tahimik na nagliligpit ng pinagkainan, nag-organize ng pantry. Hindi yan pa-effect for the camera. Natural na sa kanya yung lola's values. May chika pa nga na yung lola niya, super strict daw. Ang tanong ng lahat, gaano nga ba sila kayaman? Okay, linawin natin. Wala siyang kaugnayan sa mga politikong Cayetano. Ang kayamanan ng pamilya niya, hindi galing sa politika. Nasa pagkain. Ang daddy niya ay ang sikat na si Chef Jorge Mendez. At hindi lang siya ordinaryong chef, okay? Siya ang close collaborator for over a decade at culinary protege ng legend na si Margarita Flores. Bakit to big deal? Ang Mendez Flores Culinary Axis ang isa sa nag-define ng New Pinoy high-end dining. It's not just about food. It's about branding, experience, and legacy. Hindi lang yan basta-basta pagluluto. Sila yung nagbebenta ng experience. Ang Cebu Conglomerate. Unahin natin to. Si Chef Jorge ang Executive Chef and R&D Director ng buong Cebu Group. Ang target ng Cebu, 50 restaurants at 2.5 billion pesos in revenue pagsapit ng 2027. Ulitin ko, billion with a B. Isipin mo yun ha. Yung housemate na nakikita mong naghihiwa ng sibuyas para sa weekly budget task, yung tatay niya ang isa sa nagpapatakbo ng Cebu. Yung pagtitipid niya sa PBB, baka mas malaki pa yung R&D budget ng tatay niya sa isang pinggan kaysa sa weekly budget nilang lahat. Pero wait, there's more. Mas matindi pa. May sarili siyang mga restaurants. Modan, yung 12-seater na 7,500 per head na degustation experience. Hindi yan restaurant, yan ay culinary theater. Dito, ang kinda ay scarcity, hirap magpabok, at prestige. Yan ang natutunan niya sa fine dining world. Ang pinakamahal na ingredient ay ang bragging rights. Mugen Ramenya, ang niche market. Yung 10-seater ramen bar. Targeted to. Hindi to pang masa, pang connoisseur to. Pinapakita nito na ang business model nila ay hindi lang pang elite. Kung hindi, pati pang highly specific na market. Samtay, ang casual scale model. Dito naman yung volume. Ang laging tanong, nasaan ang mami niya? Chika ng mga culinary insiders kung si Chef Jorge ang the artist, ang mommy naman, na kilala lang as Tita AM, ay ang architect. Siya raw ang business strategist. Siya ang nag-negotiate ng Cebu deal. Siya ang naghahandle ng logistics and finance. So si Caprice, hindi lang siya anak ng artist. Anak din siya ng strategist. Ma'am, gets yun na? Yung demure daughter na pinapanood natin? Lumaki yan sa dinner table na ang pinag-uusapan ay supply chain, profit margins at brand positioning. At syempre, isang veteran child actress, media trained. Isang demure daughter na laki ng lola. Relatable sa masa. Isang tagapagmana ng multi-billion culinary dynasty. Mayaman, aspirational, na ang sarili palang pangarap ay maging pastry chef. May sariling Le Cordon Bleu credentials. Si Caprice Cayetano na yata ang perfect PBB character. Ang malaking tanong, ito na ba ang ticket niya papuntang big night? Besh, mali ang tanong. Hindi niya habol yung premyo. Ang habol niya ay market share sa puso ng tao. Paglabas niya, she won't just be another pastry chef. She will be Caprice Cayetano, the people's pastry chef. Magtatayo siya ng sarili niyang bake shop. Baka Caprices or Sweet C. At dahil sa PBB, may millions of followers na siya on day 1. Hindi na niya kailangan magpabook ng 6 months in advance. Sold out na yan bago pa magbukas.
Hindi siya sumali sa PBB para manalo ng 2 million pesos. Sumali siya para i-launch ang sarili niyang multi-million peso brand using PBB as the ultimate marketing platform. Yun ang totoong BIG winner strategy. Business, intelligence, grace.